lang tayo magpatuloy pa, Weng, meron lang kasi may mensahe sa akin isang araw pa. Na ano? Kasi diba binabanggit natin ang warrant of arrest is Serbian through the Interpol. Yes. May hinahanap daw na mamukhang Interpol nung nakarang araw. Kasi baka iniisip mo, dapat dayuhan, ma-occasion ng looking yan, di ba? no. Mamukha Amerikano, parang ganon. Hindi raw ho kailangan. Kasi meron po tayong Interpol office dito sa ating bansa na ang mga nangangasiwa po ay mga Pilipino. Local branch. Halo-halo rin yan. Totoo May yan. police, International Police Commission Philippine Command. Baka iniisip nila, bakit wala namang Mukhang wala sa mga naman dyan video nakalagay ng ID na Interpol kami. So hindi sila mukhang Interpol, parang ganon. Ayun pala. Ang sabi ho ng mga taga-Interpol o International Police Commission Philippine Command, Pinoy ho kami. Filipino ho kami. Pero taga-Interpol po At ang kami. tanggapan mo namin, nandiyan dyan sa may E. Rodriguez Senior Avenue. Okay, Nandiyan tama dyan yan. po yung office. So once na may mga ganyan kinakailangan pagkilos in coordination with kung ano man ang mga tungkulin po ng International Police Command, yung kanilang counterpart po sa Pilipinas po, pwede po silang pumunta rito kung mamarapatin nila yung sa headquarters, pwede rin po yung kanilang mga ahente dito po sa ating bansa. At alam mo ba, Thank you, Orly, Sir mga Palino. kapuso, na ang pumirma doon sa warrant of arrest na laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, 15 pages yan, ay puro babae. Na miyembro po ng pre-trial chamber ng ICC o International Criminal Court. At ang kanilang pangalan, presiding judge doon, Orly, ay si Julia Antonelia Motok. Parang Filipino sounding yung kanyang surname, di ba? Si Judge Rain Alapini Gansu at si Judge Socorro Flores Leira. Yan. So Tatlong babae po yun ng mga hukom ng ICC. at ito po ay muli doon po sa mga kaso ng EJK. Correct, EJK. Extrajudicial killing. At kahit yung isang sa mga abogado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, si Secretary Silvestre Bello III, di ba umamin na siya na mukhang wala na dito yung legal remedy nga na pwede pa hindi mo na siya pwedeng ibalik on the merits nung Nailabas na. TRO and petition sa Korte Suprema Lalo kasi na ngayon, nailabas na siya ng bansa. lalo na nung kaninang alas 11 ng madaling araw na na-turn over na formally sa ICC o sa International Sa Criminal prison. Court ang dating Pangulo. Dumating po sila doon kanina. Ang oras po doon sa Netherlands ay 4:04. Tapos dito ay 11:54. correct. 11:54 past 11. Eto na. Anyway, 8 minuto makalipas ang alas 8 ho ng umaga. Eto na, huwag na natin patagalin. Dating Presidential Legal Counsel, isa ko sa mga abogado po ng pamilya Duterte, we have Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, magandang umaga po sa inyo, si Orly and si Weng sa DCWB. Good morning po, Attorney. Hi, sir. Attorney Sal? Ano bang audio nga adjust ko? Ito, naririnig ko. May sound eh. Attorney Sal, good morning po. Hindi, siguro redayan natin. Medyo baka sumabit ang signal niya. Para mas maganda at tuloy-tuloy ating pong usapan. Kasi sila ay kahapon ang huling naghain ng petition sa Korte Suprema na kumu-question, kasama niya yung petition ni Kitty Duterte, yung pumbunsong anak Petition for habeas corpus. correct, ng dating Pangulo. Alright, okay na. Attorney Sal Panelo, magandang umaga po sa inyo. Orly and Weng po ito sa DCWB. Attorney. Good morning. Magandang umaga, sir. Unahin ko lang siguro, Weng. Attorney, kumusta ho ang pamilya po ng dating Pangulong Duterte sa mga oras pong ito? May pagkakataon ho ba kayong, bukod po kay Vice President Sara Duterte, nagpatungo na sa Netherlands, kumusta naman po ang pamilya po ng dating Pangulo, Attorney? Sinong pamilya tinutukoy mo? Yung kanya. No, what I'm saying is, Yeah, that person of the family, may asawa, may anak, alin ba doon? Okay. Una muna, syempre. Are you referring to Ma'am Hanilet Abansenya and the daughter? Yes. Opo. Siyempre, pareho ng isang tinanggalan na miyembro ng pamilya, sila'y malungkot, daramdam, at nagagalit. Okay. Itong detalye po ng inyong petisyon sa Korte Suprema, siguro maganda makuha na rin po namin ang inyong pananaw po dito. Ano ho yung isa sa matibay hong basihan ng inyong petisyon para po ito idulog sa ating po mga maestrado? Simple lang po yung hinihingi namin. Si Presidente Duterte ay illegal na inaresto, walang mandamiento de aresto. Ipinakita lamang yung soft copy after siya dinala sa Villamor. Kasi dapat, when you're arresting a person, kailangan
ora mismo papakita mo. Wala, hindi nila ginawa yun. Pagkatapos, inillegally detained siya sa Villamor. At nung gabi, puwersahan siyang tinanggal, kinidnap, in other words, nilabas sa bansa. Ngayon, ang tanong ngayon, valid ba yung ginawa nila dahil daw may warrant of arrest ang ICC? Ang problema nga, sabi ng gobyerno natin, mulat sa pool, walang jurisdiction ang ICC. Yung warrant of arrest, sila nag-issue. Kung walang jurisdiction at illegal na pakialaman tayo, so lahat ng gagawin ng ICC ay illegal. So yung warrant of arrest na yun ay fake because it's coming from a fake, spurious institution that has no jurisdiction over our country. And even assuming na hindi fake ang warrant, assuming na may jurisdiction ang ICC, hindi po pwede na yung warrant of arrest mo, ipatutupad mo ng ganun-ganun lang. Kailangan ba nga sa proseso ng internal legal system ng bansa na kukunin mo yung isang mamamayan niya. Sabagat tayo ay isang malayang demokratikong bansa, may sariling soberentiya at territorial integrity. Hindi po pwede na basta papayag tayo na pakikialaman tayo ng isang bansa at isusuko natin ang isang mamamayan. Pag ginawa mo yan, ang mga gagawa niyan ay lumalabag sa saligang batas. And they will be criminally liable. Kaya tumakbo kami sa Korte Suprema. Sinasabi namin, Your Honors, ito pong si Presidente Duterte ay in-uproot, illegal, inaresto, dinitain, kinidnap, inalis sa bansa ng walang authority. Kaya kung maaari lang po, babalikin po natin. Ngayon, ang argumento naman ng iba, hindi, buti na academic na yung abuse corpus sa Pilago. Bakit naman buti yung academic? Kasi umalis na, wala na rito. Yung jurisdiction, mali po yun. Ang aking punchore dyan, if you commit an illegal act, if the government commits an illegal act, that illegal act follows this government to wherever the person that it arrested illegally, detained illegally, and kidnapped illegally, and thrown out of this country, sumusunod sa kanya yung illegality niya. Kaya may jurisdiction ang ating Supreme Court. Kenda, pwede po bang atasan ng Korte Suprema natin ang international body na katulad po ng International Criminal Court na ibalik niyo ang dating Pangulong Duterte dito sa teritoryo ng Pilipinas? Hindi ang ICC ang uutusan. Sino po? Ang gumawa ng mali ay ang gobyerno. Kaya nga dinimanda natin Ang gobyerno ang gumawa. Kasi sabi niya, sinurrender na po namin. Yes. O, sasabihin sa iyo na, kasi kung ako ang justice ng Supreme Court, sabihin ko, wala akong pakialam kung sinurrender mo yan. Ang batas natin, sinasabi rito, kung may nagreklamo na illegal ang ginawa mo, dalin mo rito at paliwanag mo sa amin. So ikaw ang lumikha ng problema mo. Ikaw ang gumawa ng paraan na ibalik yan. Wala kaming pakialam kung anong paraan ang gagawin mo. So dapat ang gobyerno ang makipag-ugnayan sa ICC at aminin na nagkamali sila and therefore ibabalik namin si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Parang ganun po It yan. doesn't matter what it does. It doesn't matter what it does. What it should do is to correct its mistake and dali nilang balik dito si Presidente Duterte. Attorney Panelo, meron po kasi mga school of thought, di ba, doon sa sinasabi niya, wala na jurisdiction sa atin ng ICC because nag-withdraw na tayo dyan ng 2019. Pero yung sinasabi po ng ibang legal minds ay, yung kasing basihan ng warrant of arrest ay doon po sa mga kaso laban sa kanya, doon sa mga na-commit nung panahon siya ay na-alkade ng Davao at si Presidente at nasa ilalim pa tayo ng ICC. No, hindi pa po tayo nag-withdraw nung kasagsagan na implementasyon ng Oplan Tukhang. And therefore, yung mga panahong yon, pwede pa po siyang idemanda sa ICC. Mali sila doon. Ang problema, hindi nila pinag-aaralan yung kaso ng Tuvera. Sabi sa Tuvera case, na desisyon ng Korte Suprema, ang isang batas bago ipatupad at bago bigyan ng halaga, bago maging valid, kailangan ilathala mo sa official gazette sapagkat kailangan malaman ng tao kung ano ang krimen na maaaring i-commit nila at maparusahan sila. Pag hindi mo kasi inilabas yan, ipagpapalagay na hindi mo alam. So, how can you be charged with a crime you do not even know? Kaya nga may sinasabing
di ba, merong kasabihan, ignorance of the law excuses no one. That will apply only kung yung batas ay inilathala mo sa official gazette. So the presumption is, pag nalathala yan, kinabasa mo yan hindi, mananagot ka because it is presumed that you know the law. Dito sa ICC, yung Rome Statute never saw the light of day because it was never published in the official gazette. So mula sa pool, hindi tayo miyembro. Naunawaan nyo, hindi tayo miyembro. At sabi ng ibang abogado, hindi, meron na tayong international treaty. Pumayag ang Senado, o sige, pagpalagay na natin. Kung initially walang jurisdiction at nagkaroon ng treaty, meron ng jurisdiction. Ang problema, nag-withdraw na nga tayo. Kung nag-withdraw ka, paano? Ano ang jurisdiction nila? Okay. Yun ang nakakalimutan ng lahat. Ini-invoke nilang Rome Statute. Wala na nga tayo, hindi na nga tayo miyembro. Attorney, sasabihin nila, teka muna. Sasabihin nila, hindi, kasi kinumit ng krimen ng miyembro. Kung miyembro pa tayo, Yes, teka muna. Unang-una, nakakalimutan nila yung principle of complementarity. Jurisdiction na naman to, ha? Yes, opo. Ang ICC, kahit na miyembro ng mga bansa, cannot get into the member state judicial system and supplant it with its own. You know why? Because the principle of complementarity, makakapasok lang kami yan. Okay. Pero is not willing to prosecute, or if you're willing, you're not doing it. Yung dalawang yon, kailangan present yun. Pag hindi, kahit miyembro ka, hindi kami makapasok. Ang tanong ko sa inyo, hindi ba sinasabi ng gobyernong ito, we have our own legal system, wala kayong jurisdiction, we have a robust legal system, we prosecute, we jail, hindi namin kayo kailangan. Bakit ngayon iba yata ang tono nila? Sinasabi nila nga walang jurisdiction. Okay. Tapos sabi nila, meron silang argument Oo. Under the Rome Statute, kahit nag-withdraw ka, pag na-umpisa na namin ng preliminary investigation, obligado ka pa rin. Okay. Yan, assuming na may jurisdiction ka. Dahil from the very start, wala kang jurisdiction. Yes, Dahil wala sa official gazette. O kung nandun ba, kung meron ba, nag-withdraw. Ito naman. Alam mo, tinignan ko ang record ng kasong ito. Ang preliminary investigation ay nagsimula more than 1 year after its withdrawal. Tingnan niyo yung record. Buti ang solicitor, ang Office of the Special Prosecutor, kung pwedeng ituloy na nila. Bakit sila humingi? Kasi prior to that, there was a preliminary examination. Ito yung pagkakamali nila. Yung preliminary examination, hindi yun yung investigation proper. Kasi sa investigation proper, papadalan mo na ng formal na reklamo ang akusado. Sagutin mo yan. Panagutan mo yan. Magbigay ka na yung depensa mo. Yun ang tinatawag na proper. Pero yung sinasabi nila nag-imbestiga sila, ang inimbestigahan lang nila kung meron silang jurisdiction, kung nasunod yung principle of complementarity. That is the preliminary examination, hindi preliminary investigation. Okay. Attorney, lilinawin ko lang, yung binabanggit yung sumitigay sa Supreme Court, you're not questioning doon sa warrant ng Supreme Court. Ang ini-question ninyo, yung pag-honor ng gobyerno ng Pilipinas sa warrant na yun. Tama ho ba? Alam mo, hindi ko naintindihan sinabi. So, hindi nyo kine-question kung ano ho yung legalidad noong, batay sa sinabi nyo petition sa Supreme Court, hindi nyo kine-question yung warrant ng ICC kung hindi yung pagrespeto, yung pagkilala, pagtanggap ng gobyerno ng Pilipinas sa warrant na yon. Lahat yun kasama doon. Kasi nga, illegal nga walang jurisdiction. So, ibig sabihin, kung walang jurisdiction, lahat ng ginawa ng ICC, illegal lahat. Walang jurisdiction Okay. Sabi nila, nakiusap sa Interpol na i-serve ang warrant. Ang Interpol man, nakiusap sa ating bansa. Ito naman bansa natin, naging gunggong naman. Sinabi mo walang jurisdiction. Tapos yung pakiusap ng isang walang jurisdiction, pumayag ka. Ano ba yan? Kasi po ang basis ng warrant is yung kaso na may decision na rin po ang Supreme Court ayon kay dating Justice Carpio
yung jurisdiction ng ICC sa investigasyon noong miyembro pa tayo Yes. ng Rome Statute o ng ICC. So, papaano ho yung ganun, Attorney Sal? Lalo na Supreme Court nang may desisyon po dyan. Meron na po silang decision. Alam mo, sinasabi ni Tony Carpio, obiter dictum lang yon. Kung baga, hindi yung desisyon ng buong Korte Suprema. Sinasabi lang nila na meron tayong, ano bang tinawag nila doon, residual obligation. Mhm. Oh, eto meron daw residual obligation kasi nakalagay doon sa Rome Statute. Sinasabi na nga natin, bakit mo ini-invoke ang Rome Statute? Wala nga silang jurisdiction from the very start So it's all academic ang pag-uusapan mo ang isang batas na hindi naman napatupad in the first place. And even assuming that na merong residual obligation, ang tinutukoy na residual obligation kung nagkaroon ka ng investigasyon prior to your withdrawal. Kaya sinasabi ko nga, wala nga kayong ginawang investigasyon. Ang ginawa nyo, preliminary examination kung nasunod yung principle of complementary. Hindi ba bahagi ng investigation yung pagsasagawa nila ng mga examination, pagtanggap ng mga complaint testimony, Attorney Sal? Hindi yun Iba yun. Yun ang tinatawag na investigation proper. Kasi nga, ulitin ko na naman pag miyembro ka ng ICC, hindi ka basta pwedeng pumasok. Bakit hindi ka pwedeng basta pumasok? Kasi ang domestic law prevails over international law and agreements. Kaya, pag pumasok ka dyan, parang isinusuko mo yung bahagi ng sobereintiya mo. Kung hindi mo ma-prosecute yung mga kriminal, wala kang kakayahan. At kung may kakayahan ka, ikaw mismong gobyerno ang gumagawa ng kalokohan. Kaya yun muna ang tiningnan ng ICC. Teka muna, meron ba tayong jurisdiction dyan bago natin pakinggan itong kasong reklamo kay Duterte? Okay. Yun ang kinonsider muna nila. Di ba natatandaan nyo? Nag-file ang gobyerno natin. No, huwag muna kayo mag-imbestiga. Kasi meron kaming robust legal system. Di ba natatandaan nyo yung pag-file? Binabanatan ko nga si Soldino. Sabi ko, akala ko ba walang jurisdiction? Bakit ka file dyan? Nag-file ka ng ganito, nag-file ka ng reconsideration, nag-file ka ng appeal. O di sasabihin siya ng ICC, wala kang jurisdiction, pero pasok ka ng pasok sa amin. At sabi ko nga noon, tingnan nyo, yan, ididina yan. At sasabihin sa'yo, exactly, yun nga nangyari. Doon sa desisyon ng 3 out of 2, ang sabi ng 3 justices, reklamo kayo ng reklamo Pero, file ng pleading sa amin. Ibig sabihin, you're acknowledging our jurisdiction. Kaya may jurisdiction kami. Naleche na. Tayo pa may pagagawa. Okay. Attorney Panelo, kung sakali po na halimbawa kanina po may mga balita na baka daw pabalikin na rin agad ng Pilipinas sina E.S. Medialdea at yung kanyang mga nurse na dating Pangulo dito sa Pilipinas. So practically, magiging mag-isa doon ang dating Pangulo. Napapag-usapan po ba sa inyong grupo kung papaano tutulungan ang dating Pangulo doon sa ICC? Si Inday Sara ay nasa Netherlands na ngayon. Mhm. The reason why she went there is to create a legal team for the defense of the former president. Kasi yung mga abogado sa Pilipinas, hindi naman po pwedeng umanap doon. Kasi Yes, wala namang attention doon. Kaya kailangan yung mga nagpa-practice doon. Opo. Ang Alright. kunin niyang abogado. Alright. Naku, Attorney, maraming salamat Thank you, po sa Attorney inyong Sal. panahon. Ulitin, Good ingat ka palagi. morning. Thank you. Salamat din. Thank you. Attorney Salvador Panelo, abogado po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.